afternoon! Alright! Diba? So, kamusta naman ang isang Willian? Okay lang. Bad trip din galing. Diba? Diba? Ayun. Kamusta ang buhay-buhay? Ito, goal time 9, pero dumating kami ng 10. Ganon. Feeling ko tawanan talaga ako ngayon. Hindi yan. Okay, Sabihin ano mo. bang agenda natin ngayon? Ay, pag-uusapan natin ngayon ang patungkol sa anong teorya ba? Anong teorya? Ang napili namin ay Realismo! Ano yan? Ano yan? Joke lang. Oo. realismo. Ay, pag sinabi nating realismo, diba, ito ay tumutukoy sa makatotohanang paglalarawan ng buhay at lipunan. Ipinapakita dito yung karanasan ng tao. Wow, human dictionary. Tama naman. Tama naman. Yung sa salitang realismo, di ba real? Totoo. So, makatotohanan ng pangyayari sa ating buhay na kung saan na re-reflect din sa sa mga pang-araw-araw Example na lang natin dito is yung nangyayari sa lipunan natin. Oo. So, kaya rin siya sinabing ang sinabi rito ay sumasalamin siya sa suliranin ng bansa. Or ng mga nakakaano natin, like, halimbawa na lang sa nangyayari sa Philippines. Sabi ka sa upan. Ikaw. Mga korupsyon, mga diskriminasyon, mga paghihirap, di ba? Yung mga pang-aapi sa mga Pilipino. Naapektuhan na yung mga taong hindi dapat maapektuhan dahil sa mga ginagawa ng gobyerno. Mas nahihirapan ng mga matatanda ngayon. May mga senior na, ganyan. May mga makikita kayo sa gilid-gilid. May mga nagtitinda pa ng 12 a.m. para lang may pang-kain. Kasi ayun talaga, kapag ang buhay, gumagawa sila ng paraan para magkaroon sila ng makakain. Katotowa lang talaga. Punta, next! Paano nga ba? Tulad nga yung sinabi ni Mayan kanina sa di ba nang-apekto siya kasi korupsyon? Di ba? Ang na-apektuhan is yung mga mamayan tulad natin. Lalo na yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nila masolusyon. Bukod sa korupsyon, na pinapakita rin ito yung kahirapan na talagang hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Na kailangan ng matapos, kaso nga lang, yun nga, yung sinasabi ni Albert, corruption. Diba? Hihirapan tayo. Ang daming Yun yung realismo, yun yung nangyayari talaga, makatotohanan. So, paano nga pala nakatulong ang realismo? Dito natin makikita yung pagkikimulat natin sa mga nangyayari sa Lalo ating na buhay. tayong mga kabataan na kailangan natin maging mulat Ito pala talaga. nangyayari sa ating buhay. Kailangan natin i-address ito para ma-cope up natin o ma-solusyonan kung paano natin ito matutugpo. Ayun. Lalo na yung mga ghost project. Hindi tama. nakikita. Ganon. Ganon. So mga, ayun dyan, mga kolabsyon, mga Magbago na kayo! bago na kayo pera namin niya, okay mo ko. Pera ng magulang namin yan, guys. Pera natin! Natin lahat! Akda! Loli. Alfred. Kung pag-uusapan naman natin yung model, yung mga ngayon, yung mga nagpapakita pa rin ng katalikta. Kataliwan. Katiwalian. Oh, katiwalian. Katiwalian. Katiwalian, kung familiar kayo dun sa Batman. Familiar ba? Si Batman? Ay, balota pa. Baluan tayo kayo sa loob. Tawa. Isingit natin yan. Nasa future educator yung sinabi niya. Ano nga yan? Balota. Nagpapakita doon na grabe nga yung Yan rin, sa gobyerno din yun. kasi, parang lahat na lang kasi magiging
lahat na lang parang trabaho na ng teacher, pero ang problema doon hindi tumataas sa kanila. Parang unfair pa rin yung treatment when it comes to teacher, na kahit sobrang dami ng graduates, hindi, alam mo yun, yung discrimination nandun pa rin kasi when it comes to, pag mag-a-apply ka, kapag wala kang backup, mahirap nun. Mahirap ka. Karamihan kasi ngayon kahit packer na lang talaga. Kahit meron kang experience or kahit Mas pipiliin wala yung- talaga. Kaya, packer. hindi pantay. Ibig sabihin may discrimination tayo hinaharap. Doon sa pelikulang yun, nagpapakita yun na totoong nangyayari sa akin. Ano pa mga mga Geraldine. no, di ba yung sabi mo LCD? Loli. Ay, Noli. Loli kasi So, yung pinapakita nito yung katiwalian at kawa ng katarungan. ng mga mga matataas na tao. Espanyol, oo. Dahil sa kanilang, ginagamit nila ang kanilang authority and power para mag-control sa mga tao. Pero ngayon, Ilang taon nila tayong sinakop. ilang years we had the city, diba? Oh my God. Grabe. 330 Years! Ay, ano? Ako, ano? Ang pinakamahalagang aral is yung pagiging mulat natin. Yes. Syempre tayong mga kabataan, nakikita natin ngayon yung mga nangyayari talaga. Lalo sa social media, di ba? Mas madali nating nakakalap yung impormasyon, yung mga katiwalaan na nangyayari. Mas nagiging open tayo na makita kung ano pa talaga yung kalagayan ng bansa natin. At saka hindi ka pwedeng manahimik lang. Diba? Hindi pwedeng nananahimik ka lang sa gilid tapos yung pera ng ibang tao nakukuha na pala. Parang yung mga kasi akdang realismo kasi, para siyang nagiging call to action. Kumbaga, halimbawa may napanood ka, and alam mo yung, lalo na kapag alam mo yung teorya ng realismo, parang nakapaloob nga doon yung mga suliranan sa lipunan. Siyempre, as an individual, or kahit sabihin mo ng, as your future profession as a teacher, you can do better. Alam mo yun, yung parang gagamitin mo yung profession na yun para mabago yung takbo nung kahit pa paano, yung isang estudyante mo or yung mga kalahati na nasa classroom na tinuturuan mo is mapagsigihan mo or magawan mo ng paraan para hindi na maulit yung kung ano yung nararanasan mo. Yes. Tama. Tama. Oo nga, di ba? So, yung sa realismo naman, ayun lang. Ayun lang, pero tama din yung sa sinabi, di ba? Yung namumula tayo, parang pag nahihimo tayo sa isang bagay o sa isang pangyayari sa buhay natin, syempre, Mababago mababago yung pananaw natin na ay, dapat gumawa tayo ng isang paraan para magkaroon tayo ng pagbabago. At kunyari, binuto natin last year, last election. Halos kabataan na kasi ang Oo, boboto ngayon. pero hindi sila nagboboto ng parang iniisip mabuti kung sino ang karapat-dapat. Kung kilala nila yun. Magulang. Meron- Porket artista, porket kasi wala namang talagang ambang na ginawa or pagwan pa lang, yun yung binoboto nila, sila ang nananalo. Tapos ang nagiging ending, tayo yung talo. Oo, Kasi tayo yung napiper niyo sa mga pinagagawa. Tapos tayo rin kasi yung susunod tayo rin, di ba, kung tayo din tayo ang tax pagkaan natin. Yung say lang nila sa mga mga luxury bag, sa mga luxury mga car dyan, di ba? Kaya yun, sa realismo, talagang Kailangan magulat ang mga kabataan. Hindi lang pagiging mulat, kundi pagiging critical. Tsaka sa paggamit din ng boses. Katulong And syempre, boses, kailangan din ng actions. Tama. Wala sila ngayon sa kanilang kinaroroonan kung wala din tayo. Nasa mga susunod po, yan ang message natin sa mga susunod. Sa mga susunod, na kabataan. Sa mga tata mong mga official dyan, baka naman. Lubog na nga ang Pilipinas, wag lang mas ilubog pa ng Dapat, Dapat wala tayong utang ngayon pero nagkaroon dahil sa mga corruption. So, ano din masasabi niyo sa mga bumaboto? sa mga boto. Vote wisely. Think vote wisely. Kasi yung mga iba, walang sapat na kaalaman. Kunyari, di ba, yung mga iba kasi, yung sa mga urban area, walang kuryente, TV, ganon. Kaya, yung iba, hindi sila familiar dun sa mga tumatakbo na kandidato. Yung iba kasi,
hindi nila kilala kung sino yung mga yon. So bumabase lang sila base dun sa mga karatula na nakikita sa mga daan-daan. Kung mapapansin nyo yung karamihan sa mga daan may mukha ng bawat tumatakbo na kandidato. Tsaka nagiging familiar lang sila dun sa mga number. Kaya minsan yung mga binoboto nila, yung nakikita nila sa mga daan na may karatula. Isa rin boboto na nila. Isa ring rason bakit may mga tao hindi nila masyadong pinikilabis yung binoboto nila. Kasi binibili sila mismo. Ginagamitan sila ng pera para iboto nila. Pero hindi nila alam yung perang binibigay nila sa atin, pera din natin. So dapat piliin natin yung mga taong talagang may malasakit, pagmamahal. Yung sa province nila. Aminin natin, sa realidad, may magbibigay sa atin, iboto mo ko, ganito, tatanggapin mo yung pera, pero nasa iyo pa rin naman yung decision. Pero, boto mo sa para sa akin, tatanggapin ko yung pera kasi pera ko din yun. Pera boto, depende sa akin yun, di ba? Pero isipin na lang natin na kapag tumanggap tayo, it's just for a short time lang. So kapag pang long term yung mindset natin, kailangan, tulad nga na sinabi ng staff, tanggapin mo, pero nasa iyo pa rin. Kasi hindi naman natin masisisi yung mga iba rin na talagang lubog sa kahirapan na tatanggapin nila na parang yung nangyayari talaga nung last na botohan, di ba? Daming pakurong na nangyayari. At kung sino yung pinakamalaki, yun ang iboboto nila. Hindi natin sila masisisi kasi nga, di ba? Maraming sila. Kailangan na kailangan. Yun yung realidad. Realidad. Diba? Realismo nga, realism. Yun nga, oo. Ano yung nangyayari? Sa mga Ano yung nangyayari? nangyayari ngayon, talagang corruption na yun. At saka, yun talaga karamihan ng may isip mo Kasi ngayon. dahil Wala sa rin corruption, namang kaya may kahirapan. kung wala nangungura ko. Tsaka wala ka na rin namang halos may isip na pwedeng gawing, pwedeng ipalabas sa TV, ganun. Kasi sa TV, makikita mo naman, kung nanonood naman siguro kayo ng ang probinsyano, di ba? Ano ba yan? Diba? Ang probinsyano. Ang probinsyano, di ba? Ganun na, corrupt, yung mga binibili na lang talaga, ganyan, nagbabayad May gilit. Oo, di ba? Tapos, yung sa... Doon palang pinapakita na yung realidad sa pagbili ng boto. Yung lumalabas sa TV ngayon, parang sa totoong buhay na talaga siya. Ganun. Karamihan. Realidad talaga. Depende na lang talaga sa manonood kung talagang iintindi nila lang mabuti. Kapag hindi lang basta So parang ginamit nila ang instrumentong teleserye. Para sumula Ipakita tayo. talaga. Ipakita rin talaga ang nangyayari sa arena. Meron pa yung isa, yung sins of the father, ay talagang puro pera, scams, binabayaran nila yung mga tao nila para kumilos para sa kanila, di ba? So ano pa mga issue na dapat nyo magagawa kami. Oo, gago. Wala. Sa corruption kasi Doon na tayo talaga sa corruption kasi nangyayari mismo sa atin ngayon Sa corruption kasi dyan, maano yung nangyayari sa likod na pagiging mahirap ng mga kapwa natin Pilipino. Kahit mismo tayo, nahihirapan tayo Sa pagbili ng mga kailangan natin, habang tumataas ang presyo ng mga bilhin. Kasi tumataas din ang tax. Doon kasi parang Pero ang sahod, hindi tumataas. Habang tumataas, Tumataas ang presyo, tumataas ang tax, pero ang sahod, Wala, ganun pa rin. diba? Kaya nga mas pipiliin ng ibang tao na magtrabaho na lang abroad. Kasi mas mataas talaga ang sweldo. Kasi hindi natin sila masisisi kasi mga sa system na ang Pilipinas Ika nga kasi nila ang pera sa ibang bansa. Saka hindi naman pala talaga mahirap ang Pilipinas. Oo, napupunta lang talaga sa bulsa nila. Mismong Pilipino ang nagpapahirap sa atin. Maraming mga utang na Pilipino sa mga kulapsin ng mga At yun ang saklap na realidad. So dapat, gumawa tayo ng move para mabago ito. Oo, parang sa din, parang sa mga sa SK chairman. Bakit? Sa na to prangkahan na to, bakit lahat ba ng SK chairman kumikilos? Diba kikilos lang naman yung SK chairman para sa liga, ganyan lang.
pero wala silang nagagawa sa barangay. Pwede naman yun sa palagay nyo kung yung chairman nyo is produktibo at gobyerno. Kasi parang ako, chairman ako, alam kong ginagawa ni chairman namin. Pwede naman. Nakadepende yun sa Pwede naman may issue sa pero minsan kasi yung sa SK chairman, parang binovote na lang nila kasi kilala nila. Yung Kahit napagan mo yan ng ano, kahit napagan mo yan ng maraming credentials. Potentials yan. Lahat ng mga kayang gawin, alam mo kaya niya. At yan tayo may mga credentials yung iba mo, may nga pagpag. ay, minsan nga kahit walang maambag sa walang maambag sa barangay, pero nananalo dahil sa vote ng mga tropa niya, mga kakilala. Pero until now, sa mga ano, sa totoo lang, may mga escaped na nagbubugbay. For me, tuwa ako, hindi ako nagbugbay kasi nagpirma ako sa taasan, may rules kami na bawal ang bugbay. Kaya sumunod lang ako sa mga patakran. Doon na nga papasok yung ano yung mindset natin na sabi na kanina. Umpisahan natin sa mababa, para sa mataas, diba? Para masami na tayo. Huwag tayo magpakasilaw sa pera lang yan, kaya natin ang trabaho. Kaya malaking tulong talaga yung realismo sa atin. Like us, kabataan, malaking tulong talaga ang realismo. Kasi para at least habang maaga pa, habang bata pa, may magagawa tayo. Kasi nga sabi ni Dr. Sersan, ang kabataan ay pag-asa ng bayan! Tama ba?